Isa, dalawa, tatlo. Sa isang ordinaryong opisina, tulad ng karamihan sa mga BPO, marami sa mga empleyado ang hindi talaga kapansin-pansin. Tahimik, hindi mahilig magpaabot ng atensyon, at madalas nananatili sa sarili nilang mundo. Isa na dito si Cassandra. Si Cassandra ay may kakaibang katahimikan. Parang hindi mo siya kayang basahin. Wala siyang gaanong naririnig na chismis. Hindi siya yung tipo ng tao na bida sa mga usapan o sa mga kasiyahan. Kung titingnan mo siya, ang mukha ni Cassandra ay parang isang misteryo. Walang bakas ng emosyon. Kumbaga, hindi mo alam kung masaya ba siya o galit. Kung natutuwa ba siya o may pinapasan na lihim. Kung may mga oras na siya'y maganda ang mood, mas madalas ay hindi mo siya makikita o maririnig na nagsasalita. Si Cassandra ay madalas na top performer sa office. Magaling siya sa trabaho. Hindi ito lihim sa lahat. Kaya't siya ang palaging inaasahan sa kanilang team. Laging nauuna sa mga report, laging may solutions, laging tinitingala ng kanyang mga kasamahan. Walang aberya sa mga tawag, laging on time, at walang reklamo. Kung magtatrabaho siya, hindi mo na kailangang i-follow up dahil laging tapos na ang kanyang mga task. Pero hindi lahat ay nakikita ang kanyang kabutihan. Lalo na si Bea. Si Bea, isa sa mga kaibigan ni Cassandra sa office. Palaging nakikihati sa baon ni Cassandra. Marami na ang pagkakataon na napapansin nito ni Cassandra. Tanging isang ngiti lang at di pag-iwas ang pinapakita ni Cassandra kay Bea. Isa itong kabaitan na hindi na siya nagsasalita. Madalas, bago pa mag-lunch si Cassandra, makikita niya na may nabawas na sa kanyang baon. Kung tutuusin, ito ay hindi isang simpleng aksidente lang. Alam niyang pinapalitan o kinukuha ni Bea ang kanyang pagkain nang walang pahintulot. Laging nangyayari ito. Walang masyadong reklamo. Walang sinasabi si Cassandra. Si Bea ay patuloy sa kanyang ginagawa. Paulit-ulit, araw-araw, hanggang sa isang araw, sa isang hindi malilimutang lunch break. Isang eksena ang nagbukas ng mga mata ng mga tao sa opisina. Sa hindi nila inaasahan, nangyari ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Lunchtime nang maganap ang mga hindi inaasahang insidente. Kasama si Bea sa mga kakain sa pantry. Nang bigla niyang naramdaman ang kakaibang sakit, hindi siya makapagsalita. Parang may nararamdaman siyang malupit na sakit sa tiyan, at nang nagsimula siyang magsuka ng dugo, ang lahat sa opisina ay nagpanik. Ang mga mata ni Bea ay namumula at hindi na siya makahinga ng maayos. Isang malakas na sigaw mula sa isang kasamahan ang nagpabilis sa takbo ng mga tao. Si Bea ay nahulog sa sahig, namimilipit sa sakit. Hindi na siya makausap. Ang hindi pagkakaintindihan at kaba ay lumaganap sa buong opisina. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Bea. Mahalaga ang bawat segundong tumatakbo dahil unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Sa isang iglap, nagdilim ang buong paligid. Habang ang ibang mga tao ay kinakabahan at nag-aalala,
Isang tanong ang hindi maiwasang lumabas sa mga usapan. Ano ang nangyari kay Bea? Ang mga kasamahan ni Bea ay nagsimula ng maghinala. Pati ang mga hindi pa nakakaalam ay nagkaroon ng duda. Ang tanong na ito ay tumagal ng maraming araw sa opisina. Ang insidente ay naging sentro ng usapan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Wala ring nakasaksi kung ano ang nangyari kay Bea bago siya magsuka ng dugo. Pero may isang kasamahan sa opisina, si Nadia, ang hindi makalimot sa isang bagay patungkol kay Cassandra. Dati niyang narinig mula kay Bea na si Cassandra ay hindi nasisiyahan sa mga ginagawa ni Bea. Lalo na ang patuloy na panghihiram ng pagkain mula sa baon ni Cassandra. Minsan, naririnig niyang tinatago ni Cassandra ang pagkain para hindi na ito makuha ni Bea. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Bea ang mga agaw. Nasa isip ni Nadia, ito ba ang dahilan ng nangyari kay Bea? Nilason ba ni Cassandra si Bea? Nagduda siya. Si Cassandra ba ang may kagagawan? Walang ibang dahilan kundi si Cassandra lang na may nakatagong galit kay Bea. At marahil sa kanyang kabaitan ay hindi niya masabi ang nararamdaman. Si Bea ay laging pabigat sa buhay ni Cassandra. Isang patuloy na pagsubok. Isang pabigat na hindi matiis ni Cassandra. Ngunit hindi ito makumpirma. Ang lahat ay nanatiling haka-haka. Minsan, si Cassandra ay umiiwas sa mga tanong, hindi makatingin sa mga mata ng mga tao. Maraming nagtataka, ngunit siya lang ang may kaalaman kung anong nangyari sa pagitan nila ni Bea. Walang nagsasalita. Sa mga mata ng ibang tao, si Cassandra ay tahimik na nagtatrabaho lang, patuloy na nagiging mahusay na empleyado. Hindi siya naglalabas ng anumang emosyon. Pero sa kanila, si Cassandra ay ang huwarang empleyado. Pero ang isang tanong ay hindi may iwasan ng mga kasamahan sa opisina. Mayroon bang tinatagong lihim si Cassandra? Isa sa mga sumunod na araw, habang nagkakape si Nadia kasama ang ibang mga kasamahan, nagkaroon sila ng pagkakataon na magtanong tungkol kay Cassandra. Si Nadia, na hindi pa rin mapakali sa mga nangyari kay Bea, ay nagtanong ng isang simpleng tanong. Kilala niyo ba talaga si Cassandra? Yung sa huling insidente kasi. Nagkatinginan ang iba pang mga kasamahan. Hindi direktang nasabi ni Nadia ang mga hinala niya tungkol kay Cassandra. Pero ang nararamdaman nila ay pare-pareho. Isang lihim na pilit itinatago ni Cassandra. Wala pang nakakaalam kung anong nangyari kay Bea. Hanggang sa matapos ang ilang linggo, wala ni isa ang nakapagbigay ng sagot sa tunay na nangyari kay Bea. Isa, dalawa, tatlo. Gabi nang mangyari ito. Pasado 10:00 na ng gabi. At ako, si Carla. Papasok sa aking unang night shift bilang isang newbie sa isang PPO company. Kulang ang tulog ko ngayon dahil kasalukuyang tinutuloy ko ang studies ko sa college. Kaya't halos tuliro na ang aking katawan.
Walang ibang opsyon kundi magtulungan ang aking mga mata at katawan para magpatuloy sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa unang gabi ko. Pero isa lang ang alam ko. Kailangan kong magtrabaho ng maayos. Pumasok na ako sa loob ng production floor. At sa unang tingin, mukhang tahimik ang lahat. Lahat ng mga desk ay puno ng mga tao. Mga katrabaho kong busy sa kanilang mga tawag. Ang office namin ay medyo madilim. Karaniwan na sa mga BPO offices. Kaya naman ang mga ilaw ng computer at mga desk lamp lang ang nagbibigay ilaw sa paligid. 3:00 na ng madaling araw. Inihahanda ko na ang sarili ko para mag-take ng lunch. At nakita ko ang katabi ko. Isang babae na hindi ko pa gaano kilala. Naabala sa kanyang pagtatrabaho. Sinubukan kong makipag-usap at yayain siyang mag-lunch break. Baka sakaling magkaroon kami ng pagkakataon para magkakilala ng lubos. Ngunit wala siyang reaksyon. Hindi siya tumingin sa akin o nagsalita. Wala siyang kibo. Kaya lumabas na lang ako mag-isa. Okay lang, sabi ko sa sarili ko. Siguro busy lang siya. Kaya lumabas na lang ako ng prod at naghanap ng lugar kung saan ako makakakain ng tahimik. Habang kumakain ako, may narinig akong mga kaluskos sa paligid ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero ang pakiramdam ko, parang may isang presensya sa paligid ko. Mabigat. Pinilit kong huwag pansinin ito. Baka gawa lang ito ng kakulangan sa tulog. Ngunit habang tumatagal, pinilit kong maging busy sa pagkain. Pero hindi ko maiwasan marinig ang mga may hina, malalamig na boses na bulong. Tinatawag ang pangalan ko. Carla. Carla. Nagulat ako. Lumingon ako. Pero wala akong nakita kundi ang mga bakanteng mesa at ang dilim sa paligid. Walang ibang tao. Tumayo ako at nagmadaling bumalik sa opisina. Takot na baka may mali sa aking narinig. Pagbalik ko sa office, umupo ako sa aking desk at tinitigan ang katabi kong babae. Walang pagbabago sa itsura niya. Naka-headset siya, abala pa rin sa pagtatrabaho. Pero ramdam ko na parang may kakaiba sa kanya. Nang tinitigan ko pa siya ng mas matagal, napansin ko ang kakaibang detalye. Sa unang tingin, parang normal lang. Pero habang tumatagal, bigla na lang siyang lumuha. Hindi basta luha. Dugo ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabilis akong napaatras sa aking upuan. Natakot at parang gusto kong tumakbo. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Tuloy pa rin ang katrabaho ko sa pagtatrabaho. Ngunit habang binabaybay ko ang kanyang muka, lumuha pa siya ng mas maraming dugo. Isa itong eksena na tila parang galing sa isang masamang panaginip. Tinanong ko siya ng mabilis. Nanginginig ang aking boses. Are you okay? Wala siyang sinagot. Nanatili siyang nakatutok sa computer screen. At ang mga luha na mula sa kanyang mga mata ay patuloy na dumadaloy. Nagpumiglas ako. Sumigaw ako.
Ngunit walang lumalabas na tunog mula sa bibig ko. Ang aking sigaw ay parang boses na nalunod sa malalim na dagat. Nagdilim ang paligid ko at ang mga mata ko ay tila umiikot. Nahulog ako mula sa aking upuan at sa pagdapo ng aking katawan sa sahig, nakaramdam ako ng matinding kirot. Lahat ng iyon, ang mga bulong, ang dugo, katabi ko, lahat ay naging isang blur sa aking isipan. At doon natauhan ako. Nagising ang diwa ko. Nagising ako sa panaginip ko. Nalaglag ako sa upuan ko sa sobrang kailangan na ng katawan ko ng tulog. Tumayo ako at bumalik sa pagkakaupo. Nakatingin lahat ng workmates ko sa akin. Sinabi ko, okay lang ako. Umarte ako na parang walang nangyari. Binalikan ko lahat ng nangyari kanina. Ang mga bulong, ang dugo, at ang mga sigaw sa panaginip ko. Naguluhan ako. Nanginginig at inisip ko kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang totoo at hindi. Tinitigan ko ang katabi ko at napansin ko na hindi na siya umiiyak. Tumango siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Ngunit, hindi ko matanggal sa aking isipan ang nakakatakot na imahe ng mga luha niyang puno ng dugo. Gusto ko sanang itanong kung may nangyari ba sa kanya. Ngunit natakot na ako. Natakot ako na baka hindi ko kayanin ang mga isasagot niya. Baka ang mga sagot niyang yun ay magdadala sa akin sa isang madilim na kalsada ng katotohanan na hindi ko kayang tanggapin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap kung ano nangyari nung gabing yon. Sa dilim ng kalsadang tinatahak ko pauwi mula sa trabaho, isang malamig na hangin ang bumalot sa aking balat. Halos 3:00 na ng madaling araw at ako lamang ang naglalakad sa kalsadang yun. Wala ni isang tao ang aking makita. Ang ilang ilaw mula sa mga bintana. Tanda ng mga natutulog o nagbabantay. Napansin ko ang isang bagong tayong ukay-ukay na nakatayo sa gilid ng kalsada na parang hindi ko pa nakita noong mga nakaraang araw. Ang pinto nito ay kaakit-akit. Parang may kakaibang hila sa aking katawan. Isang pirasong puwersa na hindi ko kayang labanan, kaya't napagpasyahan kong pumasok. Pagpasok ko sa loob, tanging ang tunog ng mga alingaw-ngaw ng aking mga hakbang ang naririnig ko. Iba ang pakiramdam ko sa loob. Hindi ko matukoy kung anong uri ng presensya ito. Pero ramdam ko na may ibang bagay na naroroon. Isang hindi normal na pakiramdam. Tanging ang tindera na nakatambay sa isang maliit na mesa ang naroroon. Ang tindera ay matanda. May makapal na itim na buhok at mata na tila ba malalim ang mga iniisip. Magandang gabi po, bati ko sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot. Bagkus ay nakatingin lang sa akin ng mabigat. Hindi ko alam kung anong rason, pero parang may nangungusap sa akin mula sa mga mata niyang yun, na parang may lihim siya na ayaw iparating. Tinitigan ko ang mga damit sa paligid, nakahiga ng maluwag, at sinumulan kong maghanap ng damit na maaaring magustuhan ko. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa isang damit na parang tadhana na naghihintay sa akin. Isang lumang damit,
Mukhang may itsura pa sa unang tingin, pero may kakaibang saya na naramdaman ko. Nang hawakan ko ito, parang may nag-udyok sa akin na bilhin ito. Binigyan ko ang tindera ng pera, ngunit ang hindi ko inaasahan ay nang magbabayad na ako, bigla siyang nawala. Oo, nawala siya. Walang ibang tao sa paligid ko. Wala akong marinig na kahit anong tunog, kundi ang pagtibok ng aking puso. Tumango ako sa aking sarili. Nagtataka kung nagkamali lang ba ako ng pagkakita. Ngunit ang bawat hakbang ko palayo sa tindahan ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kaba. Hinawakan ko ang damit na binili ko at daan-daan kong tinungo ang aking bahay. Pagdating ko sa bahay, inalis ko ang mga sapatos at pagod na katawan. Ngunit isang bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Ang damit. Hindi ko alam kung bakit ko ito isinusuong, pero parang may kumokontrol sa akin. Tinungo ko ang salamin sa aking kwarto at doon ko siya sinukat. Kasabay ng pagsusuot ko ng damit, tila nag-iba ang aking itsura. Nakita ko sa salamin na ang aking muka ay hindi na ang aking muka. Parang hindi ako ang aking sarili. Parang isang estranghero na may ibang mga mata, ibang itsura. Hindi ko kayang ilarawan ang pakiramdam na iyon. Dahil para bang may ibang tao sa aking katawan. Ako ba ito? O isang kaluluwa na pumasok sa aking katawan? Nang magising ako mula sa matinding pagkabigla, nagsimula akong magsalita. Ngunit ang boses ko ay hindi ko na rin marinig ng maayos. Ang mga kamay ko ay nagsimulang magtulungan at para bang pinapalakas nila ang galaw ng aking katawan. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa aking sarili na nagbago na ako. Habang ako'y nagsusubok na kumalma, nagsimula akong magduda sa sarili ko. Hindi ko kayang ilaban ang nararamdaman ko. At bigla ko na lang naisip na magtangka na gumising sa sarili. Ngunit ang katawan ko ay patuloy na kinokontrol ng presensya ng ibang kaluluwa. Ang katawan ko ay para bang isang laruan na gumagalaw ayon sa gusto ng kaluluwa. At nang hindi ko kayang labanan, isang malakas na puwersa ang nagpatahimik sa akin. Itinutok ang ulo ko sa mesa at pinapalo. Pinipilit kong lumaban, pero ang lakas ng kaluluwa ay parang bagyong dumaan sa akin. Hindi ko na kayang magpigil. Sa bawat segundo na dumaan, parang ang kaluluwa ay nagpapaikot sa katawan ko. Pinaglalaruan ako. At habang ako'y humihingi ng tulong, wala akong marinig kundi ang tawa ng kaluluwa. Naubos ang lakas ko at ang mga mata ko ay halos magdilim. Tumagos sa aking isipan ang isang saloobin. Pwede ko bang pabayaan na lamang ito? O pwede ko bang makuha ang aking katawan pabalik? Naglakad ako palayo sa salamin at nakita ang kalan sa kusina. Mabilis akong naglakad papunta doon at kinuha ang isang panggatong. Isang apoy ang nagsimula mula sa kalan. Pumunta ako at itinapat ang aking mga kamay sa apoy. Ang init nito ay sumabog sa aking katawan at isang sumisikip na pakiramdam ang dumaan sa aking laman. Habang ang aking katawan ay unti-unting nasusunog, muling umabot ang kaluluwa sa aking isipan. Hayaan mo na akong umalis, ang nagmamakaawang tinig ko. Hindi, ang matalim na boses ng kaluluwa. Ang katawan mo ay akin na. Habang patuloy na naririnig ko ang ingay ng kaluluwa, isang lakas na hindi ko kayang ipaliwanag ang bumangon sa katawan ko.
kailangan kong labanan. Isang huling pagsubok, kailangan kong magtagumpay bago mahulog lahat ng pag-asa. Hinubad ko agad ang damit na kinuha ko sa ukay-ukay. Pinunit ito sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang mga laro ng kaluluwa. Bago ko pa natapos ang lahat ng ito, binigyan ko ng isang utos ang aking sarili. Sunugin mo. Agad ko itong sinunog sa harap ng kalan. Isang malakas na pagsabog ang sumabog mula sa apoy at nang lumabas ang usok, napansin ko na nawala na ang mga tawa ng kaluluwa. Wala na. Ang mga pangarap ko ay muling nagbalik sa aking katawan. Ang kaluluwa ay tumigil at hindi na muling nagpakita. Isang tahimik na gabi ang sumunod at muling naramdaman ko ang lakas ng aking sariling katawan. Hindi ko na kailangan magtanong kung anong nangyari dahil alam ko na kahit paano napalaya ko ang aking sarili. Isa, dalawa, tatlo. Matapos ang ilang linggong pagpapahandle ng mga tawag sa aming night shift, medyo sanay na ako sa mga ganitong oras. Isang tenured agent na ako, kaya't sanay na akong magtagal sa mga ganito. Ngunit may mga pagkakataon na ang takot ay hindi mo talaga maiiwasan. Lalo na sa isang building na may mga kwentong kababalaghan. Isang gabi, habang ako ay nagtatype at abala sa aking mga tawag, naramdaman ko na talagang kailangan ko nang magtungo sa banyo. Wala akong choice kundi ilabas ito sa katawan ko. Pumunta ako sa banyo ng 20th floor. Kahit na may mga usap-usapan na tungkol sa isang babae na nagpakamatay sa mismong CR na yon. Sabi nila, ilang taon na raw ang nakakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Ngunit mula noon, may mga nangyayaring kakaiba sa banyo. Nakakaramdam ng malamig na hangin at minsan may maririnig ka na parang may mga humihikbi. Hindi ko pa nararanasan ang mga yon. Hindi ko na lang masyadong pinansin ang mga kwento ng mga kasamahan ko. Kaya't nagpatuloy ako sa paglakad papunta sa banyo. Habang papasok ako sa cubicle, ramdam ko na ang paligid ay malamig. Mas malamig kaysa sa usual na air conditioning sa opisina. Naramdaman ko ang bigat ng pakiramdam ko sa loob. Ngunit tinulungan ko ang sarili ko na huwag matakot. Bawat hakbang ko ay may kasamang takot. Ngunit pinilit ko pa ring tapusin ang kailangan kong gawin. Habang umiihi ako, narinig ko ang isang mahinang tunog ng mga hakbang mula sa labas ng cubicle ko. Tak, tak, tak. Parang may dumadaan. Sinubukan ko mag-focus sa ginagawa ko. Ngunit ang tunog ng mga yapak ay hindi nawawala. Ibiniling ko na lang sa sarili ko baka may dumaan lang. Pero habang ang mga hakbang na naririnig ko ay patuloy na papalapit sa cubicle ko, naririnig ko ang isang hinagpis. Isang mahina at malungkot na iyak. Napahinto ako sa pag-ihi ko. Ang tunog ng iyak ay parang mula sa isang malalim na sakit. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. At parang may nararamdaman akong malamig na hangin na dahan-dahang umaabot sa aking balat. Sinubukan ko ng magmadali at tapusin ang lahat.
Nang malabas ko na ang lahat ng ihi ko, nagmadali na akong nagsuot ng pambaba at lumabas sa cubicle. Mabilis akong nagugas ng kamay at bago ako lumabas, hindi ko na iniwasang sumilip sa paligid at nakita ko na walang ibang tao sa loob ng banyo. Tahimik, walang kalabit na ingay, maliban sa tunog ng aking mga sapatos na tumatapak sa mga tiles. Nang lalabas na ako, ay laking gulat ko nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Wala. Ang dilim na kumalat sa buong banyo ay parang nag-absorb sa lahat ng liwanag. At ang ilaw mula sa labas ay hindi na tumagos. Nakatayo ako doon sa gitna ng dilim. Halos walang makitang anino maliban sa sarili ko. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking katawan at ang boses na muling umabot sa aking tenga. Humihingi siya ng tulong. Malungkot ang boses, palakas ng palakas. Ramdam ko na ang presensya niya sa akin. Mas tumindi ang nararamdaman kong takot. Parang may hindi may paluwanag na puwersa na humila sa akin. Sino ka? Sigaw ko, ngunit walang sumagot. Bigla na lang may humila sa braso ko. Yung matinding pagkakahila na para bang isang malakas na puwersa ang nagtangkang hilain ako papalapit. Naramdaman ko ang lamig ng kamay na humawak sa akin at ang puwersa ay hindi matitinag. Dahil sa takot, nahulog ako sa sahig ng banyo at napatumba. Napatili ako sa lakas ng takot. Patuloy na gumagapang ang malamig na hangin at ang presensya ay tila malapit na sa akin. Tulong! Sigaw ko habang gumugulong ako papalayo. Ngunit ang dilim na bumabalot sa paligid ko ay tila isang pader na hindi ko kayang basagin. Umiyak ako ng umiyak at halos mawalan ng lakas. Ngunit bigla na lang bumukas lahat ng ilaw. Nanlaki ang mata ko nang makita ko na wala na akong ibang kasama sa banyo. Ako lang. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Bago ko pa natapos isipin ang lahat ng ito, tumayo na ako at tumakbo papalabas ng banyo. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Hindi ko kayang itago ang takot na nararamdaman ko. At hindi ko na kayang isipin pa kung ano ang nangyari. Pero isa lang alam ko. Hindi ko na kayang bumalik sa banyo na yon. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap kung ano ang nangyari sa akin. At kung anong uri ng presensya ang aking nakatagpo sa dilim ng banyo na yon. Isa, dalawa, tatlo. Nasa madilim na bahagi ng production floor ang aking desk. Ang lahat ng ilaw ay nakadim at halos wala ng ibang liwanag maliban sa mga ilaw ng mga computer. As usual, mahaba ang gabi at ako'y kasalukuyang team leader at may hinahawakang 12 agents. Ang mga oras ay mabilis dumaan at sa kabila ng kakulangan sa tulog ay kinakaya pa rin namin ang mga tawag at target sa metrics. 4 AM na mangyari ito. Sa ganitong oras, ito ang pinakaramdam ng lahat ang pagod. Pero kailangan ko magpatuloy para sa aking team.
Sa gabing yun, napansin ko na nagiging mas tahimik na ang paligid. Karaniwan nang maririnig ang mga tunog ng mga keyboard at mouse ng mga agents ko. Pati na rin ang mga pag-uusap at tawag mula sa kanilang mga headset. Ngunit, ngayong gabi, may kakaibang nangyari. Walang tunog, kundi ang malumanay na tunog ng mga ilaw ng computer. Kahit may pagka-creepy, nagpatuloy lang ako at nagdesisyon na mag-floor support sa team ko. Alam ko, kahit madilim at pagod na kami, kailangan pa rin nilang maramdaman ang suporta ko. Kaya't umalis na ako sa aking station at naglakad patungo sa kanila. Habang binabaybay ko ang aisle na tinatahak ko, maramdam ko na ang bigat ng hangin at pakiramdam na parang may nakamasid sa akin. Pagdating ko sa team ko, napansin ko ang mga mata nila. Nakafocus sa mga screen. Hindi tumitingin sa akin. Ang mga mukha nila, kahit nakatago sa ilalim ng headset, ay parang mas mabigat at mas matamlay. Isang pakiramdam na parang may kakaiba sa paligid. Pero, ipinagmulang bahala ko ito at nagsimulang magtanong sa kanila kung okay lang ba sila o kung may mga concern pa sila. Nagulat ako ng isang malupit na pagbabago ang nangyari. Kasi habang nagsasalita ako, biglang nawala ang mga ulo ng agents ko. Wala ni isa sa kanila ang may ulo. Lahat sila parang mga katawan lang na walang muka, walang ulo. Napako ako sa aking pwesto. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Para bang may malupit na kamay na umahawak sa aking leeg at pilit akong pinipigilan na magsalita, na huminga, na kumilos. Ang aking bibig ay parang tinanggalan ng kakayahang magsalita. Parang sinasakal ako ng takot. Ang mga mata ko ay nakatitig pa rin sa mga katawan nila. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit nawawala ang mga ulo nila? Gusto ko sanang tumakbo, tumili, pero hindi ko magawa. Napakalakas ng takot na nagbabalot sa aking katawan. Hindi ko kayang kumilos. Wala akong magawa kundi tumingin sa mga katawan ng mga agents ko na parang mga walang buhay na anino. Umakyat ang aking mga paa at pabilis na umalis mula sa production floor. Hindi ko na kayang tumingin pabalik. Sa bawat hakbang ko, parang ang hangin sa paligid ko ay nagsisimulang magbago. Parang ang madilim na mundo ng opisina ay nagiging isang malupit na impyerno. Habang ako'y lumalabas sa office, tumakbo ako hanggang sa makalabas ng buo sa pinto ng production floor. Pumunta ako sa labas ng opisina kung saan madali kong malalangkap ang malamig na hangin. Huminga ako ng malalim at sinubukang magpakalma sa 5 minutong pagpapahinga. Naglalakad-lakad ako sa labas ng opisina. Pilit tinatanggal ang takot na nararamdaman ko. Sinubukan kong mag-isip ng mga bagay na magpapatahimik sa akin. Ang nararamdaman ko ay hindi basta takot, kundi nakakakilabot na presensya.
Makalipas ang 5 minuto na nakatayo ako sa labas, sinusubukan kong tanggalin ang pagkapako sa aking katawan at isip. Wala akong ibang iniisip kundi kung anong nangyari sa loob ng production floor. Parang hindi ko matanggap ang nakita ko. Baka nag-hallucinate lang ako. Pero bakit parang masyado kong ramdam ang takot? Baka ito epekto ng kakulangan sa tulog at dami ng pag-inom ng kape. Pero hindi. May nangyaring kakaiba. At alam kong hindi ito basta imahinasyon lang. Pagbalik ko sa production floor, ang unang nakita ko ay ang mga mukha ng agents ko. Ang mga ulo nila, nandyan na ulit. Buo at kumpleto. Ang mga katawan nila ay nakaupo sa kanilang mga cubicle. Abala sa pagtatrabaho. Ang lahat ng nangyari kanina, parang isang masalimuot na panaginip na naglaho. Hindi ko pa rin may paliwanag ang aking nakita. Parang ang lahat ng yon ay naging isang napakalaking ilusyon. Ang mga tao ko, nandyan na at okay na. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ang takot na nararamdaman ko ay hindi ko pa rin makalimutan. Bawat galaw ko, bawat hakbang ko, ang takot ay nandoon. Parang may mga mata na nakamasid sa bawat galaw ko.